Ito po ang salita ng Panginoon na isinulat ni Apostol Pablo para po sa mga mananampalataya sa Pilipos. At ito po ay pamilyar at paborito marahil na talata ng marami sa atin. Ang sabi po ng salita ng Diyos sa talatang 4, mga galak kayong lagi sa Panginoon, muli kong sasabihin, mga galak kayo. Makilala nawa ang inyong kahinhinan ng lahat ng mga tao, ang Panginoon ay malapit na. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng pananalangin at daing na may pasasalamat, ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip ay mag-iingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang buhay at makapangyarihan salita. Makakaupo na po kayo, mga minamahal. So yung titulo po ng ating pag-aaralan ngayon sa sermon po na ito sa ating serye ng pag-aaral sa Aklat ng Pilipos ay pinamagatan po nating ang sekreto sa tunay na kaligayahan. Ang sekreto sa tunay na kaligayahan. At ang akin pong goal or purpose ng pangangaral po na ito ay matutunan po natin kung paano po ba tayo magkakaroon ng tunay, ng malalim, ng matatag at nagtatagal na kagalakan. Isa po siguro mga kapatid at mga minamahal sa maraming bagay po na pagkakatulad-tulad po natin ay lahat po tayo ay bilang mga tao ay may kagustuhan na sumaya. Lahat po tayo ay gustong sumaya. Amen po ba kayo mga kapatid? Parang ayaw niyo sumaya, no? So, wala naman po sigurong nasa katinoang kaisipan, ano, na gusto na lang niya lagi na umiiyak o gusto na lang niya lagi malungkot. Lahat po tayo bilang mga tao, pare-parehas po tayo na gusto nating sumaya. Tayo po ay palaging gumagawa ng paraan para sumaya. Amen po ba? May mga panahon na halimbawa may birthday party, nakukuha po ng tao na umarkila ng clown para lang maging masaya yung party. Ito po yung dahilan kung bakit yumaman sina Dolphy, si Babalu, at si Big Soto sapagkat tinatangkilik sila ng mga tao na gustong tumawa. At ito po ang dahilan kung bakit maraming mga amusement parks ang kumikita ng sandamakmak na mga salapi sapagkat tinatangkilik ito ng mga tao na gustong maging maligaya. Yun nga lang po mga kapatid, iba-iba po tayo ng paraan para tayo ay sumaya. Iba-iba po ang tao na naiisip na paraan para makamtan nila ang tunay na kaligayahan. May mga nagsasabi po na ang pagmamahal sa sarili bago ang iba, ang tunay na pinanggagalingan na ito. Love yourself. Ano, hangga't di matututunang mahalin mo muna ang iyong sarili, sabi nung iba, ano, palabas lagi ito sa TV na napapanood natin, hindi po tayo totoong magiging masaya. May mga nag-iisip na ang pagiging mayaman, isang tunay na paraan para tayo ay sumaya. No? Siguro pagka kumain ako sa restaurant na hindi ko na tinitingnan yung gawing, ano ba yung presyo? Gawing kanan. Siguro masaya na ako. Siguro pagka pumunta ako sa SM at tumingin ako ng mga damit na hindi ko na unang tinitingnan yung tag price, basta nagustuhan ko, kukunin ko na, wala akong pakialam kung magkano yan. Siguro masaya na ako. Siguro pagka ako'y may kakayanan na kumain kahit saan ko gusto, kahit sa gaano kamamahal na restaurant, pumunta sa lahat ng gusto kong puntahan, siguro magiging masaya na ako sa buhay. Ang pagyaman, akala ng iba, ang susi sa tunay na kaligayahan. Kung kilala nyo si Andrew E., iba naman po yung kanyang prinsipyo na sinabi sa kanyang awit para maging masaya. Alam na siguro ni Jansen to, di naman nagkakalayo yung edad po namin. Sabi ni Andrew E., kung gusto mong lumigaya ang iyong buhay, humanap ka ng pangit at ibigin mong tunay. So,
Di ba nakita nyo, iba-iba po yung palagay ng tao para sumaya. Ngunit ano po ba talaga ang sikreto sa tunay, matatag at nagtatagal na kaligayahan? Sana po tinatanong po ninyo. Atin po yung tutuklasin mga kapatid, yung sagot sa itinuturo po ng banal at hindi nagkakamaling salita ng ating Panginoon Diyos. Kung meron po tayo mga minamahal na dapat paniwalaan at dapat isabuhay para makamtan ang tunay na kaligayahan, hindi po natin tatanungin si Vice Ganda. At hindi natin tatanungin si Papa Jack. Hindi po natin tatanungin ng sino mang tao. Tatanungin natin ang hindi nagkakamaling salita ng ating Panginoon Diyos. At dito po sa mga talatang ating pinag-aaralan, in verses 4 to 7, meron po tayo nakitang tatlong paraan na itinuturo ni Apostol Pablo upang makamit po natin ang tunay na kaligayahan. At ang una pong paraan at pinakamahalaga sa lahat ay ang magalak sa Panginoon. Magalak sa Panginoon. Ang magalak sa Panginoon ang pinakauna at pinaka-fundamental na dapat po nating maranasan upang magkaroon po tayo ng tunay na kaligayahan. In fact, yung mga susunod ko pong punto, mga minamahal, ay mawawalan ng kabuluhan kung hindi po natin nararanasan ang pagkagalak sa Panginoon. Kung wala po ito, imposible po na magkaroon tayo ng tunay at tumatagal na kasiyahan sa buhay. At yun po yung makikita natin sa turo ni Apostol Pablo dito po sa talatang 4. Ang sabi po doon, mga galak kayo lagi saan? Sa Panginoon. Mga galak kayong lagi sa Panginoon. Muli kong sasabihin, mga galak kayo. Rejoice in the Lord always. And again, I say, rejoice. Alam niyo po yung salitang mga galak sa talata pong ito o rejoice sa wikang Ingles, galing po siya sa salitang Griego na ang katumbas na salita ay kairo. Ang ibig sabihin po ng kairo is to rejoice exceedingly o sobrang magalak o mag-umapaw sa kagalakan. Ito po ay kagalakan na hindi po kayang patayin ng anumang masasamang pangyayari sa buhay. Gaya halimbawa ng pagkamatay ng isang mahal sa buhay, pagkalugi ng isang negosyo, pagkawala ng trabaho, o pagkasira ng isang relasyon. Now, hindi ko po ibig sabihin mga kapatid na kapag po tayo ay Kristiyano, bawal na po tayong umiyak at lumalungkot. In fact, imposible yun dahil create tayo ng Diyos bilang isang emotional being at normal po sa ating umiyak at malungkot at hindi po tayo nagkakasala sa tuwing nararanasan po natin iyon. Ngunit ito po ay nagtuturo sa atin, yung talata po ito nagtuturo sa atin na kahit po tayo ay nalulungkot at umiiyak, meron pa rin pong bukal ng kagalakan sa ating mga puso na hindi po napapawi ng mga pangit na pangyayari sa ating mga buhay. Mahal, tinatanong ninyo, posible po bang mangyari yon na nalulungkot ako, umiiyak ako, pero merong hindi napapawing kagalakan sa aking mga puso? Parang ang hirap isipin, kapatid na Jansen. Pwede po bang mangyari po yon? Tingnan niyo po yung patotoo ni Apostol Pablo doon po sa 2 Korinto, kabanatang 6. At partikular doon sa talatang 4 hanggang 5. Ito po ay patotoo o kwento ni Apostol Pablo ng mga pinagdaanan po niyang mabibigat habang siya po ay nasa ministeryo ng Ebanghelyo. Ang sabi po sa talatang 4, datapwat sa lahat ng mga bagay ay ipinagkakapuri namin ang aming sarili gaya naman ng mga ministro ng Diyos sa maraming pagtitiis. Ito, pakinggan niya mga kapatid, maraming pagtitiis sa mga kapighatian, sa mga pangangailangan, sa mga paghihinagpis, sa mga latay, sa mga pagkabilanggo, sa mga kaguluhan, sa mga gawa, sa mga pagpupuyat, sa mga pag-aayuno. Narinig niyo po ba yung mga pinagdaanan ni Apostle Paul? Ilan lang po ito sa mabibigat na karanasan ni Apostol Pablo sa kanya pong ministeryo bilang lingkod ng Diyos. Ngunit pansinin niyo po pagdating doon sa verse 10 ng 2 Corinthians chapter 6, yung nakabibiglang katotohanan na sinabi ni Apostol Pablo sa kabila po ng nararanasan po niyang mabibigat na pagsubok ng buhay. Ang sabi niya doon sa talatang 10, sila daw ay tulad sa nangalulungkot. Nalulungkot po ba si Apostol Pablo? Yes. Kung paano ikaw ay nalulungkot ngayon, kung ikaw ay may pinagdadaanan,
In fact, habang ginagawa ko tong sermon na ito, nasa tabi ko yung aso ko na unti-unti naghihingalo at namamatay. So, nalulungkot po ba ako? Opo, nalulungkot po ako. Pero kagaya ni Apostol Pablo, tulad sa nalulungkot, sabi niya, gayon may, ito yung nakabay bigla, gayon may mga laging nangagagala. Ulitin ko po yung sinabi doon ni Apostol Pablo, no? Tulad sa nangalulungkot, gayon may mga laging nagagala. Posible po ba mga kapatid na malungkot, na umiyak, pero merong nag-uumapaw na kagalakan sa puso ang isang mananampalataya? Ang sagot po ay opo. Naranasan yun ni Apostol Pablo at nararanasan po yon ng mga tunay na anak ng Diyos. So, posible po pala na kahit po tayo ay nalulungkot, umiiyak at meron po tayong maraming mabibigat na pinagdadaanan sa buhay, meron pong hindi napipigilan sa ating mga puso na kagalakan na pwede po natin palaging paghugutan ng motibasyon at lakas upang makapagpatuloy tayo sa buhay gaano man po kahirap ang ating mga pinagdadaanan. Ito po ay gaya ng isang malakas na agos ng tubig na kahit po gaano natin pigilan ng ating mga kapay ay talagang umaagos pa rin ang tubig. Hindi mapigilan. Ito po ay gaya ng isang apoy na kahit po naglalagablab na apoy na kahit ilagay natin sa pusikit na kadiliman ay hindi po siya kayang talunin ng kadilimang ito. Ito po yung klase ng kagalakan na inuutos ni Apostol Pablo sa Filipos 4, talatang 4, na dapat po nating taglaying palagi bilang mga mananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo. Ngunit may interesting pa po siyang sinabi dito mga kapatid. Pasinin niyo po yung banggit niya sa verse 4. Balikan po natin. Ang sabi doon, mga galak kayong lagi sa Panginoon. Napansin niyo po ba yung diniinang pong salita? Yung salitang lagi. Mga galak kayong lagi. Hindi sinabi ni Apostol Pablo na magalak kayo paminsan-minsan. Magalak kayo pag may time. O kaya, hindi niya sinabi na magagalak kayo kapag puno ang inyong palabigasan. O hindi niya sinabi na magalak kayo kapag umaayon ng lahat sa inyong plano. Ang sabi ng talata, magalak kayong lagi. Lagi. Ano man po ang sitwasyon ng ating buhay, nasa maganda man po tayo o masama tayong kalalagayan, nasa itaas man po tayo o nasa ibaba sa gulong ng buhay, ang turo po sa atin ng Biblia ay mga galak po tayong palagi. Ngunit paano po ba ito magiging posible? Paano po ba tayo magagalak lalo na po kapag sobrang bigat na po ng ating pinagdadaanan? Ito po yung mga kapatid, ito po sa pamamagitan ng ating pong kagalakan na hindi nakaugat sa mga sirkumstansya ng ating buhay. Hindi po ito kagalakan na nakadepende sa ibang tao o sa ibang mga bagay. Ito po yung kagalakan na nakadepende at nagmumula sa ating Panginoon. Pasinin niyo po ulit yung verse 4. Sabi, mga galak kayong lagi saan? Sa Panginoon. So magagawa lang po natin na magkaroon ng hindi kayang gapiin ng kalungkutan, ng kahirapan na kagalakan, malaking kagalakan, magagawa lang po nating magalak palagi kung yung ating kagalakan ay nakaugat sa Panginoon. Sa Panginoon. Ibig sabihin, ito po yung kagalakang nagmumula sa ating pagkakakilala kung sino ang Diyos at kung ano ang ating relasyon sa Kanya dahil kay Kristo. Paano po yun, mga minamahal? Ito po yung kagalakan ng pagkaalam na ang Diyos po natin ay makapangyarihan sa lahat. Therefore, walang nangyayari sa buhay natin na labas sa Kanyang kalooban. Ito po ay kagalakan sa pagkakaalam na ang Diyos po ay marunong sa lahat. Therefore, hindi siya maaaring magkamali anuman ang loobin niya sa buhay po natin na ang Kanyang plano, ang Kanyang timing, ang Kanyang paraan ay palaging perpekto. Ito po ay kagalakan na pagkaalam na ang Diyos po ay wagas kung umibig, lalong-lalo na po sa mga sumasampalataya kay Kristo, na kung sumasampalataya po tayo kay Kristo, tayo po itinuturing na po niyang mga anak, at yamang mga anak, wala pong anumang plano sa buhay natin na makasasama. Wala pong plano ang Diyos sa buhay po natin na para sa ikasasama po natin.
Ang sabi ng Roma 8:28, ang lahat ng mga bagay, take note, lahat ng mga bagay. Pag sinabing lahat ng mga bagay, mapaituman ay mabuti o masama sa tingin po ng tao, ang lahat ng mga bagay ay pawang nagkakalakip-lakip sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya. Para sa isang anak ng Diyos, para sa isang nagmamahal sa Diyos, dahil po tayo'y Kanyang mga anak, lahat po ng nangyayari sa buhay natin ay para sa ating ikabubuti. Maaring hindi mo naiintindihan yan ngayon. Maaring marami kang tanong sa iyong isipan, bakit nangyayari ito, bakit nangyayari yon. Pero kung ikaw ay sumasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, lahat ng iyan, sabi ng Biblia, ay para sa iyong ikabubuti. Isang araw, masasabi mo na lang, Lord, kaya po pala. Kaya po pala namin ito dinaanan. Kaya po pala namin ito naranasan para sa aking ikabubuti. Mga kapatid, dahil po sa kilala natin ng Diyos at tayo po ay may relasyon sa Kanya bilang ating Ama, may dahilan po tayo palagi na magalak anuman po ang nangyayari sa atin pong mga buhay. Umabot man po tayo sa punto ng kamatayan, nakahiga man po tayo sa ating mga deathbed. Wala na po siguro kung may isip na senaryo na pinakamabigat sa ating buhay. Yung naroroon po tayo sa senaryo na nakahiga tayo sa isang kama at hinihintay na lang po nating malagutan tayo ng hininga. Pero kahit po nasa ganun na tayong sitwasyon, kung tayo po ay mayroong relasyon kay Kristo at nakadepende sa Kanya, nakaugat sa Kanya, nakaangkla sa Kanya yung ating kagalakan, dumating man po tayo sa puntong iyon, hindi po tayo matatakot na harapin iyon. Hindi po tayo malulungkot sapagkat alam po natin bilang mga mananampalataya na ang kamatayan ay pintuan lamang tungo sa kaluwalhatian. Yun na po siguro yung kung ang pinaka nakakatakot na pwede mong maranasan ay tinalo na ng Panginoong Jesus. Ano pa yung pwede na tumakot sa iyo at tumagaw sa iyong kagalakan na meron ka sa ating Panginoong Jesus? Alam po natin na pagharap natin sa Diyos, wala na pong paghatol ng mangyayari sa mga sumampalataya sa Kanyang anak. Ito po yung kalalagayan natin mga mananampalataya, kaya nagagawa po nating magalak kahit ano po yung nangyayari sa ating mga buhay. Ito po yung dahilan kung bakit nagagawa po nating pumunta sa church nang mayroong kagalakan sa ating mga puso, kahit naman pong wala namang laman ng maraming lapad ang ating wallet. Kahit barya-barya na lang, kinuha mo pa sa alikansya. Pero pupunta ka pa rin sa church. Nang may kagalakan sa iyong puso, pupunta ka pa rin sa church, kahit hindi mo sigurado pag uwi mo sa bahay kung may kuryente pa yung bahay ninyo, dahil hindi ka nakapagbayad ng bill. Pupunta ka pa rin sa church na mayroong kagalakan sa iyong puso, sasamba ka sa Kanya, kahit kulang-kulang pa o wala ka pang nabibiling gamit para sa iyong mga anak sa eskwela. Pupunta ka sa church at may kagalakan ng iyong puso na pumunta rito para sambahin ng Panginoon kahit meron kang mga nararamdaman sa iyong katawan. Nakakaawit pa rin po tayo, nakakapaglingkod pa rin po tayo, nakakasamba pa rin po tayo mga kapatid nang may kagalakan sa ating mga puso sapagkat hindi po nakabatay ang ating kagalakan sa ibang mga bagay, sa ano pa man at sino pa man, ito po'y nakabatay lamang sa ating Panginoong Diyos. Mga galak po kayo palagi sa Panginoon. Yan po ang unang-unang susi. Kung gusto mong lumigaya ang iyong buhay, hindi po humanap ng pangit. Hanapin mo ang Panginoon. Yan po ang turo ng Biblia para po tayo ay tunay na maging masaya sa ating mga buhay. Alam niyo mga kapatid, kahit po danasin niyo lahat ng karangyaan sa mundo. Kayo na pinakasikat, kayo na pinakamayaman, kayo na pinakamaganda, pinakagwapo, kung wala ang Panginoon sa buhay niyo, basyo ka pa din. Iiwan ka pa rin ito na nalulungkot, nag-iisa sa iyong buhay na para wala pa rin direksyon ng buhay mo. Bakit? Ang Panginoon lang po ang talaga magbibigay ng tunay na satisfaction at kaligayahan sa buhay ng tao. Hindi yan kayang punan ng anak mo, hindi yan kayang punan ng asawa mo, hindi yan kayang punan ng jowa mo, ng aso mo, lahat yan. Ang puso mo ay mapupuno lamang ng kagalakan at sense of satisfaction kung ito po ay, ang pumupuno po nito ay ang Panginoon. And then sabi po doon sa huling bahagi ng verse 4,
Ang sabi niya, muli kong sasabihin, nakita niyo po yon? Muli kong sasabihin, mga galak kayo. And again I say, rejoice, sabi ni Apostol. Bakit po kailangan ulitin yun ni Apostol Pablo? Pwede naman niya sabihin, mga galak kayong lagi sa Panginoon, period eh. Diba? Pero bakit sinabi niya, muli kong sasabihin, magangalak kayo. Ito po sapagkat naniniwala ako mga kapatid, na may mga panahon po sa buhay natin, kahit Kristiyano na tayo, kahit mananampalataya na tayo, na nakakalimot tayong idepende yung ating kagalakan sa Panginoon. Madalas na idedepende natin yung ating kagalakan sa pera. Kaya kapag wala na tayong pera, mainit na yung ulo natin. Diba? Madalas na idedepende natin ang ating kagalakan sa asawa at mga anak. Kaya kapag nasaktan tayo, napagsalitaan tayo ng ating mga anak, lulugo-lugo na tayo. Madalas po nakadepende natin yung ating kagalakan sa mga pangarap natin sa buhay. Kaya pagka hindi natin nakamit yung mga pangarap natin sa buhay, sapagkat may ibang plano sa atin ng Diyos, mabilis po tayong nadidismaya. Kaya mahalaga po yung paalalang ito mga kapatid, upang magkaroon po tayo ng tunay na kagalakan. Pinapaalala sa iyo ng salita ng Diyos na walang ibang pinanggagalingan ng tunay na kagalakan kundi ang Diyos. Makamtan mo man ang lahat sa sanlibutan, magawa mo man ang lahat ng uri ng masasarap na kasalanan, umabot man sa milyon-milyon ng iyong mga kaibigan, iiwan ka pa rin niyang hungkag, malungkot at walang direksyon sa buhay. Iiwan ka pa rin niyan itong empty. Iiwan ka pa rin itong basyo, sapagkat tanging sa Diyos mo lang matatagpuan ang tunay na kaligayahan. Tanging sa Diyos mo lang matatagpuan ito. Yan po yung unang ngunit pinakamahalagang sikreto na masasabi ko upang magkaroon po tayo ng tunay at tumatagal na kagalakan sa buhay. Ang idepende mo ito sa Diyos at sa iyong relasyon sa Kanya. At bago po ako magpatuloy sa pangalawa nating punto, gusto ko itang tanungin, meron ka na bang relasyon sa ating Panginoon Diyos? Paano ko po malalaman na meron na po akong relasyon sa aking Panginoon Diyos upang ako'y magkaroon ng kagalakan? Ito po'y sa pamamagitan lamang ng pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, sapagkat sinabi niya, ako ang daan, katotohanan at ang buhay, walang sino mang makatutungo sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kung gusto mong magkaroon ng relasyon sa ating Panginoon Diyos at gusto mong maranasan yung kagalakang ito na pinag-uusapan natin, una ka munang kumilala sa Panginoong Jesucristo bilang sarili mong Panginoon at tagapagligtas. Kilalanin mo na ang kanyang ginawa sa krus, na siya'y namatay ay sapat upang hugasan ka sa lahat ng iyong karumihan, at siya'y nabuhay muli patapos ng 3 araw para sa iyong katwiran, para sa iyong kapatawaran. At ikaw ay magkakaroon ng relasyon sa Diyos at mararanasan mo yung kagalakan na pinag-uusapan po natin. Kagalakang hindi lang pang dito, kagalakang pang walang hanggan kasama mo sa langit. So, dalangin ko mga kapatid na ito yung araw na mararanasan mo ang kagalakan na nararanasan ng mga tunay na mananampalataya. Pangalawang sikreto po na gusto ko pong iwan sa inyo ay ang pagiging mabiyaya sa kapwa. Una, yung pagkakaroon o yung maging, ano nga ba yung una kong punto? Nakalimutan ko na. Magalak sa Panginoon. Tingnan nyo, ako'y nagsesermon, ako'y nakakalimut ang punto ko. Ano? Pangalawa, maging mabiyaya sa kapwa. Maging mabiyaya tayo sa kapwa. May iba pong saya, mga kapatid at mga minamahal, kapag nakakagawa tayo ng mabuti sa ating kapwa. Sino po ba dito nakagawa na ng mabuti sa kapwa? Masasama kayong kapwa, no? Hindi, naniniwala ko, humble lang kayo, humble. No? Pero tsak, nakagawa na kayo ng mabuti sa inyong kapwa. Ano po? At kapag nakakagawa kayo ng mabuti sa inyong kapwa, anong pakiramdam? Di ba masaya? Magaan yung kalooban. Sa kabilang banda naman, kapag nakaagrabyado kayo ng kapwa, di ba, dinaya nyo siya. Ano? O kaya naman, kinismis mo siya. O kaya naman, nangangailangan siya, pero tiniis mo siya. Pagtalikod mo sa kanya, ano pakiramdam? Malungkot, mabigat, di ba? Isa paghiga mo, naalala mo pa, di ba? Ang bigat ng pakiramdam ko, no? Kaya pagtapos po ituro ni Apostol Pablo yung pagkakaroon ng kagalakan sa Panginoon, tinuro din po niya yung pagiging mabiyaya sa ating kapwa bilang isa po sa paraan upang magkaroon tayo ng tunay na kaligayahan sa buhay.
Pasilin niyo po yung banggit ni Apostol Pablo dun sa verse 5. Ano? Kaya maganda may Bible para nasusundan niyo po ako. Dun sa verse 5, ang sabi niya, makilala nawa ang inyong kahinhinan ng lahat ng mga tao, ang Panginoon ay malapit na. O teka po muna, Pastor, nasan po dyan yung pagiging mabiyaya sa kapwa? Ano? Wala naman po dyan, invento nyo lang ata yun eh. Ano? Ang keyword po dyan ay yung salita pong kahinhinan para maintindihan po natin. Yung salita po kasing kahinhinan ay may wala po siyang katumbas na isang salita sa Ingles at sa Tagalog. Kasi ganun yan. Pag ang New Testament kasi originally sinulat yan sa Greek. So yung salitang kahinhinan o eklesis sa Greek ay wala po siyang katumbas sa wikang Ingles at Pilipino. Marami siyang pwedeng pakahulugan sa salita natin. Halimbawa, maaaring ito ay maaaring ang kahulugan ng kahinhinan o eklesis sa Greek ay yung pagiging matiisin. Ibig sabihin, tayo po ay nagiging matiisin sa ugali ng ating kapitbahay, ng ating kaibigan. Sabi mo, nagtitiis ka kahit masama ugali ng kapwa mo sa'yo. Matiisin ka, hindi ka gumaganti ng masasamang mga bagay na ginagawa nila sa atin. Hindi tayo mabilis gumawa ng usap o ng issue sa iba. Yan po yung isang pwedeng ibig sabihin niya, napakahulugan yan. Maaari din po na yung pagiging mahinhin o eklesis sa Greek ay may ibig sabihin na pagiging mapagbigay. Hindi tayo nagiging makasarili na ang lagi lang nating hinahanap ay yung ating pakinabang, kundi inuuna natin ang pakinabang ng ating kapwa at marunong po tayong magparaya sa ating kapwa. Maaari din po ang ibig sabihin nito ay ang pagiging marunong makipagkapwa-tao. Hindi tayo suplado at suplada. O sino dito yung mga suplado at suplada? Palaging nakataas yung ilong. Hindi tayo dapat palaging sibangot. Yung aura ng ating mukha, sa ating kapitbahay, sa ating mga paligid ay parang nag-iingganyang lumapit sa atin. Alam nyo, isa sa mga tao na nakaka-impluwensya sa akin ito, yung aking asawa. Si Marie Chris. Kasi kung sa mga taong nakakakilala sa akin, hindi po ako natural na palabate. Suplado ako sa natural. Ibig sabihin, ayokong palaging may kausap. Kung pwede lang, nasa bahay na lang ako. Nung napangasawa ko si Marie Chris, baliktad. Siya yung parang nasa lahat ng lugar, meron siyang kabatian. Ultimo yung nagtitinda sa fishbowlan, nagtitinda sa tindahan, nakakakwentuhan niya. Ako naman parang ayokong nakikipag-usap sa ibang tao. So parang unti-unti yung kailangang i-work out sa akin. Kaya binigay sa akin siguro ng Panginoon si Marie Chris para mabalanse. Kasi bilang Kristiyano, kailangan ganun yung ating aura sa ating mga marunong tayo makipagkapwa-tao. Kinakausap natin sila. Masarap tayong kausap. Hindi tayo suplado at suplada. Palabati po tayo, mga kapatid. So kung kayo po ay suplado at suplada pa at hindi kayo palabati hanggang ngayon, magbago na tayo. Kasi bilang Kristiyano, tayo po dapat ay marunong makipagkapwa-tao. Yun po yung ibig sabihin ng kahinhinan dito o eklesis sa Greek. Maaari din po ito ay yung pagiging mabait o banayan. Ibig sabihin, hindi tayo palaaway. Hindi tayo lagi humahanap ng gulo. Hanggat maaari, umiiwas po tayo sa gulo at iskandalo. Nakikilala po tayo ng mga tao sa paligid po natin bilang mga mababait na tao. Pag tinanong si Nanay Lydia, kilala niyo ba si Nanay Lydia? Oo, tahimik na tao yan. Wala ditong kaaway yan. Ganun po dapat tayo nakikilala bilang mga Kristiyano. At alam niyo, ito pa po yung ibig sabihin pwedeng ibig sabihin ng salitang makahinhinan o eklesis sa Greek. Ito doon po ay may pakahulugan na pagiging galante o generous. Naku, patay na. Sino kaya dito yung galante o generous? Ibig sabihin, kapag may nababalitaan tayo nangangailangan ng tulong, mabilis po tayong tumutugon. At hindi lang po yung tugon natin, yung tulong natin, may maitulong lang. Meron po kasing mga tumutulong, may maitulong lang, masabi lang na tumulong. Halimbawa, may lumapit sa'yo, na mauospital yung kanyang anak. At ikaw naman kasi sweldo mo lang. Kay Ma'am F.
Alam mo, may kakayanan kang ibigay ng higit ng ang kanyang pangangailangan kung ang check-up ay 600, halimbawa. Pero dahil ikaw ay kuripot, 20. Pan-jeep mo, pumunta dun sa bahala ka na dun sa pan-check-up. Hindi po generous yun, hindi po yun galante. Alam mo, isang sukatan ng galante, hindi naman po sa dami ng amount na pwede natin ibigay sa kapwa natin pag nangangailangan sila. Yung generous na tao, hindi siya nasusukat sa laki ng amount. Alam niyo, isa sa kapatid natin dito, nakikita ko yung generosity niya kasi wala din naman siya. Din siya, sapat-sapat lang. Pero pag kami pangangailangan sa church, all out siya magbigay. Minsan natatalbugan pa niya ako. So, ganun po yung pagiging generous, yung kaya niyang magbigay na nagsasakripisyo. Kaya niyang tumulong sa kapwa na hindi mo na iniintindi yung kanyang sarili, kundi iniintindi niya yung pangangailangan ng iba. Hindi po siya madamot, hindi po tikom ang kanyang mga kamay sa mga taong lumalapit sa kanya. So, sino po dito ang generous? Wala po, ayaw mautangan, kapatid. So, sana po mga kapatid, ganito po tayo. Ito po yung ibig sabihin ng salitang kahinhinan dito. Kaya ko po pinaliwanag yan, kasi pwedeng ma-misinterpret natin yung kahinhinan sa Tagalog. Sa original nito ay eklesis, marami po siyang ibig sabihin, pero kung susumahin po natin yan, sa yung lahat ng sinabi ko sa iisang salita, ang pwede pong sumakop diyan ay yung pagiging gracious, yung pagiging mabiyaya natin sa iba. Ito po ay isang katangian ng Diyos, yung pagiging mabiyaya, yung pagiging gumagawa ng mabuti kahit sa mga taong hindi naman karapat-dapat gawa ng mabuti. Yun po ang biyaya. Ay katangian ng Diyos na dapat din po taglay natin bilang mga anak ng Diyos. At mga kapatid, kapag po tayo ay nagiging mabiyaya sa iba, ibang saya po ang ating nadarama. Pasinin niyo po mga kapatid, yung mukha ng mga taong madadamot sa mukha ng mga taong mapagbigay. 'Di ba yung mga madadamot mukhang tanda na? Obserbahan nyo lang. Yung mga mapagbigay, parang lalo bumabata. Diba? Tingnan mo yung kapatid mo, yung katabi mo. Mukha pang matanda. Diba? Ayan, mga nag-react na yung mga matanda. Diba? Kasi nga po, mga kapatid, kapag po tayo nagiging mabiyaya sa iba, nagiging matulungin tayo sa iba, palagi nabibigyan ito ng kasiyahan yung ating puso. Kapag naman po tayo masyadong madamot sa iba, palagi na lang makasarili, lagi tayong puno ng sama ng loob at bigat. Kaya kung gusto mong lumigaya yung buhay, maliban sa magkaroon ka ng tamang relasyon sa Diyos, sa Panginoon, ilagak mo ito sa Panginoon, yung kagalakan, maging mabiyaya ka pa rin po sa iba. Bakit po tayo nasisiyahan kapag po tayo nagiging mabiyaya sa iba? Kasi tayong mga tao nilikha ng Diyos, meron tayong tinatawag na konsensya. Sabi sa Roma 2:14 hanggang 15, yung konsensya na yon, yung umuusig sa atin kapag tayo nakakagawa ng mali. Napansin niyo po ba yon? Kapag nakagawa ka ng mali, parang may bumabagabag sa'yo. Kinokonsensya ka. Pagka naman ikaw ay nakakagawa ng mabuti, yung konsensya mo pinapalakpakan ka. Di ba? Di ba mamimisa ko na ituro yan sa inyo At nagkakaroon kayo ng masayang puso, nagagaanan po kayo. So kapag po tayo nagiging mabiyaya sa iba, nagagawa natin ang kalooban ng Diyos, pinapalakpakan tayo ng konsensya. At alam po natin na kapag tayo nagiging mabiyaya sa iba, nagagawa po natin ang kalooban ng Diyos. At nasisiyahan po ang Diyos sa ating ginagawa. Kaya naman po, kapag alam natin nasisiyahan ng Diyos sa ating mga ginagawa, bilang kanyang mga anak, nasisiyahan na rin po tayo. So, yun po ang susi, isa sa mga susi, mga kapatid, para po tayo ay magkaroon ng kagalakan sa buhay. Maging mabiyaya ka sa iyong kapwa. Then, pasinin niyo po yung sinabi sa huling bahagi ng verse 5. Ito na intriga ko, bakit ito sinabi ni Apostle Paul? Ang sabi, ang Panginoon ay malapit na. Matapos niya sabihin na maging mabiyaya tayo sa iba, o ipakita natin yung kahinhinan natin sa iba, pakita natin yung eklesis natin sa iba. Ang sabi niya, ang Panginoon ay malapit na. Ito po ay pumapatungkol, kagaya na naituro ko na nakaraan, using chapter 3 verses 20 to 21, sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesus.
Sa araw po na iyon, lulubusin po niya yung ating kaligtasan, yung tinatawag na glorification, at tatanggapin po natin ang gantimpalang mula sa Diyos dahil sa ating mabubuting gawa. O by the way, mga kapatid, yung mabubuting gawa, hindi yan paraan para maligtas. Pero yung mabubuting gawa na ating ginagawa kung tayo mananampalataya na isang araw, gagantimpalaan yan lahat ng ating Panginoong Diyos. Ito po yung verse 5 na sinabi po niya na ang Panginoon ay malapit na, ay encouragement sa atin para lalo pong ganahan ng mga mananampalataya na gumawa ng mabuti sa ating kapwa. Kasi alam natin na hindi yun mawawalan ng kabuluhan. Alam natin na sa pagbabalik ng Panginoon, gagantihin niya ang lahat ng ating ginawa para sa ating kapwa at para sa kanyang pangalan. Halimbawa, sabi ng Panginoong Hesus sa Apokalipsis 22:12, narito ako'y pumaparito at ang gantimpala ay nasa akin, sabi ng Panginoong Hesus, upang bigyan ng kagantihan ang bawat isa ayon sa kaniyang gawa. Sa ikalawang Timoteo 4:8, sabi dito ni Apostol Pablo, buhat ngayon ay nakaalam na sa akin ang putong ng katwiran na ibinibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na iyon, at hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman na naghahangad sa kanyang pagpapakita. Kawikaan 19, talatang 17, ang naaawa sa dukha ay nagpapautang sa Panginoon, at ang kanyang mabuting gawa ay babayaran na kanya uli, o sa kanya uli. So, sa tuwing nagiging mabiyaya tayo at mabuti sa ating kapwa, hindi lang po natin ginagawa ng pabor yung iba. Ginagawan din po natin ng pabor yung ating sarili. Bakit? Dinudulutan po natin ang ating mga puso ng kagalakan at nag-iipon po tayo ng kayamanan sa langit. So, kaya mga kapatid, napakahalaga po na tayo po ay magkaroon ng pagiging mabiyaya sa ating kapwa. So, dalawa lang po muna mga kapatid yung gusto ko pong ibahagi sa inyo. Gusto ko pong magbigay ng mas mahabang panahon para i-discuss pa ng mahaba yung panghuli nating punto. Yung huwag mabalisa. Ito po yung panghuli na paraan na nakita natin dito sa talata na para po tayo ay maging masaya sa ating buhay. Huwag tayong mabalisa. So, kung gusto niyo pong malaman ang ibig sabihin yan, balik po kayo sa susunod na linggo at atin pong pag-aaralan paano po ba tayo hindi mababalisa, para tayo manatiling masaya sa ating mga buhay. So ngayon, pinag-aaralan natin yung dalawang paraan. Una, magkaroon tayo ng relasyon sa ating Panginoon. Depende natin yung ating kagalakan sa Panginoon. Magalak tayo sa Panginoon. Pangalawa, maging mabiyaya tayo sa ating kapwa. Mga kapatid, nawa po sa ating pong pag-uwi, i-practice po natin yung mga natututunan po natin ito. Subukan po natin na palagi na i-depende yung ating kagalakan sa Panginoon at maging mabiyaya po tayo sa ating kapwa. At tingnan nyo mga kapatid, yung gagawin itong kagalakan sa inyong mga puso kapag kayo po ay sumunod sa kalooban ng ating Panginoon.